Si Homelander ay isa sa pinakamalupit at kasuklam-suklam na kontrabida. Ano ang mangyayari kapag hinarap niya ang espiritu ng paghihigante? Sino ang mananalo? Si Homelander o Ghost Rider? Talaga, dikit pang laban niya. Tara, simulan na natin. Pero kung sa tingin mo si Homelander ang mananalo, siguraduhin pindutin ang subscribe button. Kung hindi ka sangayon at sa tingin mo si Ghost Rider ang mananalo, i-on mo na ang notification bell. Sige, simulan na natin. Kung pag-uusapan natin si Homelander, una sa lahat, isa siyang psychopath. Isang tunay na siraulong baliw. Binuhat na niya ang sanggol dati. Wala siyang problema sa pagpatay ng iba. May kakaiba siyang hilig sa gatas na talagang kakaiba. Pero ang totoong tanong, gaano nga ba talaga kalakas ang taong to? Sa totoo lang, siya ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo at hindi pa siya nakakakilala ng kahit sino nakapantay niya sa lakas. At siguro pwede mo sabihin na nandyan na si Soldier Boy ngayon. Pero hindi ko rin alam kung tunay ang kapantay niya si Soldier Boy. Oo, kayang tapatan ni Soldier Boy si Homelander sa laban, pero sinabi na mismo ni Homelander. Oh no. I'm the upgrade. Kaya ni Soldier Boy saktan at pasabugin si Homelander gamit ang mga pagsabog na posibleng mag-alis ng kapangyarihan niya. Pero sa isang harapang laban, si Homelander pa rin ang nananalo doon. Siya pa rin ang nananalo doon. Madali niyang durugin ang bungo, suntukin ang tiyan, at ihagis ang tao ng daan-daang talampakan sa ere. At dahil si Homelander ang pinakamalakas na bayani sa mundo, makatuwiran lang na mas malakas siya kaysa sa lahat ng ibang miyembro ng The Seven. Mas malakas siya kaysa kay Stormfront na madaling gumiba ng gusali. Mas malakas siya kay Queen Maeve na madaling pinigilan ang rumaragasang armored truck. Mas malakas pa siya kay A-Train na kakahila ng tren kahit bagong bali ang binti. At sobrang mas malakas pa siya kaysa sa kanila. Madaling natanggal ni Homelander ang pinto ng pressurized na eroplano. Pero may sinabi siya, hindi niya kayang buhatin ang na-hijack na eroplano sa ligtas na lugar. Kaya parang pinatay niya ang napakaraming tao doon dahil doon. Ipinapakita nitong hindi niya kayang gamitin ang buong lakas habang nasa ere. Isa pa, kahit kaya niyang buhatin at igalaw ang eroplano, sobrang marupok ng labas ng eroplano, kaya kapag tinulak niya ito, baka mabutas lang niya ito. Sa tingin ko, kaya naman niyang iligtas o igalaw ang eroplano kung gusto niya talaga. Sa madaling salita, malakas talaga si Homelander. Pero kahit malakas si Homelander, ang tibay niya ang pinakamahina niyang katangian. Hindi naman dahil hindi siya matibay, kundi dahil wala pa talagang sumubok ng husto sa tibay niya. Hindi siya tinatabla ng bala at hindi rin nasaktan ng mabagsakan ng bus at mga guho. Pero malinaw naman na ang lalaki ay sadyang ginawang halos hindi mapinsala. Sinabi na kung sakaling si Homelander ay tumalikod sa Amerika, tumalikod sa Vault, wala silang paraan para pabagsakin siya. Sinasabi rin na wala nang sandata sa mundo na hindi nila ginamit laban sa kanya. Lahat ay nabigo. Siyempre, kasama na rito ang mga nuke. Kaya based sa mga pahayag na yon, kahanga-hanga talaga si Homelander. Pero ganito kasi yan. Posibleng hindi talaga kasing tibay si Homelander gaya ng ipinapakita niya. O gaya ng iniisip ng lahat tungkol sa kanya. Ibig kong sabihin, nakakabira si Soldier Boy at maganda ang mga suntok niya habang ginagawa yon. May mga pasa pa siyang iniwan kay Homelander. Si Queen Maeve lumaban din sa kanya, sinaksak siya diretso sa butas ng tainga. Kung mas malalim pa yon, tapos na si Homelander. Kahit si Stormfront, nagawa siyang itapon-tapon. Yung isa, mas mukhang kinky na laro-laro lang kaysa sa tipong babasagin ko na ang mukha mo. Isa pa, tulad ni Homelander, na wala namang masyadong patunay ng tibay. Wala rin siyang masyadong patunay ng bilis. Sa totoo lang, parang hindi ko pa nakita si Homelander gumamit ng bilis sa laban. Maliban siguro isang beses o dalawa. Pero kahit ganun, mabilis pa rin talaga siya kapag lumilipad lang siya. Palagi siyang lumilipad sa bilis na match. Umabot pa nga siya ng match 5 nung sinagip niya si Butcher mula sa pagsabog ng si Apat. Kahit may iba't ibang kapangyarihan si Homelander,
At minsan kailangan niyang gamitin sa laban. Mas madalas heat vision lang ang ginagamit niya at pinapaputok kung saan-saan. At sa totoo lang, epektibo talaga ito. Madali niya mapuputol ang laman at buto. Kayang pumatay ng tao sa isang tingin lang. At pwede rin niyang gamitin ito laban sa ibang mga super at mapalipad sila paatras. Sa kabuuan, malakas talaga si Homelander. Siya ang pinakamalakas na superhuman na nakita natin sa The Boys. Noong mga nakaraang siglo, si Arcangel Zertos ay espiritu ng katarungan na ipinadala sa daigdig upang protektahan ang sangkatauhan. Dinala ang anghel sa impyerno, nasira, at mula sa taga-protekta ng inosente ay naging taga-parusa ng mga may sala. Kaya siya'y naging espiritu ng paghihiganti ng Diablo. Paggalipas ng daan-daang taon, napilitan si Johnny Blaze, isang motorcycle stuntman, na ibenta ang kanyang kaluluwa sa Diablo para mailigtas ang ama niya. Ngayon, nakatali siya kay Zeratos, nagpaparusa sa masasama at hinahatulan ang kanilang mga kaluluwa. Siya kay pinapadala sa impyerno bilang Ghost Rider. Bilang espiritu ng paghihiganti, tiyak na may antas ng superhuman na lakas si Ghost Rider, sapat para mapabagsak ang karamihan ng mga kalaban na humaharang sa kanya, kahit pa ibang mga demonyo at nilalang mula sa impyerno. Kaya niyang buhatin at kontrolin ang isang helikopter habang nasa re. Kung gusto mo ituring itong tunay na superhuman, na lakas at hindi mahika o kapangyarihan mula sa impyerno, nagawa niyang ihagis si Mephisto sa ere at ibaon siya sa balat ng planeta pababa hanggang sa impyerno. Si Ghost Rider ay mabilis at nakakagulat. Kaya niyang biglain ng kalaban o gumalaw na parang anino sa bilis na di kayo masundan ng mata. Ang pinakamahalaga para kay Ghost Rider ay ang kanyang tibay. Hayaan niyang literal na tiisin ang bawat atake na dumadating sa kanya. Hindi siya tinatabla ng mga bala. Kaya pa nga niyang kainin ang mga bala tapos iluwa ulit ang mga ito. Kayang tiisin ang matitinding bugbog at hampas na parang wala lang sa kanya. Kahit mga granada o misil, hindi kayang saktan si Ghost Rider. Magpapatuloy siya anuman ang mangyari. Kaya ngayon, bakit nga ba sobrang tibay ni Ghost Rider? Madali lang yan. Immortal siya. Nakipagkasundo siya sa demonyo na nagsabing walang silbi sa demonyo si Johnny Blaze kung patay na siya. Hindi talaga namamatay si Blaze. At tututurin nito kahit sa anyo niyang tao. Naaksidente siya sa motorsiklo nang tao pa ang anyo niya. Kahit ni pa siya si Rider. Dapat ay namatay siya ng 10 beses sa aksidenteng yon. Walang kahit anong sakit o pagkawala ng malay ang nangyari sa kanya. Oo, grabe talaga ang tibay ni Ghost Rider. Ang pangunahing atake ni Ghost Rider ngayon ay ang kanyang demonyong apoy mula impyerno. Hayaan niyang gawing abo ang kalaban sa isang hawak lang. Hayaan niyang tunawin ang kahit anong madaanan sa kumpas ng kamay o magpalabas ng malalaking alon ng apoy at mga bugso ng apoy gamit ang isip. Madalas niyang gamitin ang mga kadena ng apoy ng impyerno sa laban na karaniwang pumapatay agad sa kalaban sa isang tama. Lahat ng madikitan nito ay nasusunog. Kaya nitong gawing abo ang mahawakan at sapat ang lakas para pumatay ng demonyo. Ginamit din niya ito para daigin ang mga Panginoon ng impyerno. Mukhang may mahiwagang koneksyon din ang mga kadena kay Ghost Rider dahil kaya nilang gumalaw mag-isa at parang naging bahagi na rin ng kanyang sarili. Kaya napakahirap takasan o iwasan ang ataking ito. At syempre, huli pero hindi pa uhuli ang penance stare ni Ghost Rider. Ito ang pinakamalakas niyang sandata. Mararamdaman mo ang lahat ng sakit na ginawa mo sa iba at magwawakas ito sa pagkain ng iyong kaluluwa. Ano man ang ginawa mong kasamaan, kahit maliit, matutuklasan at paparusahan ka ni Ghost Rider. Sobrang lakas pa ng atake na kayang wasakin ni Ghost Rider ang libu-libong kaluluwa ng sabay-sabay. Sino ang mananalo? Himayin natin. Pinakamalaking bentahe ni Homelander sa laban ay kaya niyang talunin si Ghost Rider sa lakas. Mas malakas talaga si Homelander kaysa kay Rider at kaya niyang itapon-tapon ito ng madali. Mas mabilis si Homelander kaysa kay Ghost Rider, kahit mabilis din si Ghost Rider. Mas mabilis pa rin si Homelander. Ang problema, ano ba talagang magagawa niyan laban kay Ghost Rider? Napag-usapan na natin na si Ghost Rider ay literal na immortal at hindi mapapatay, maliban na lang kung gamit ay banal na sandata. Wala naman akong nakikitang banal na sandata kay Homelander, di ba?
At kahit balewalain mo pa yon. Si Ghost Rider nga, mas mabibigat na atake pa ang kinaya niya kaysa suntok ni Homelander. Binangga niya ang mga granada at misil, ngunit hindi siya natinag. At sa tingin ko, hindi rin magiging epektibo dito ang heat vision ni Homelander dahil si Ghost Rider ay isa na nagliliyab na kalansay. Ano bang laban ni Ghost Rider kay Homelander? Gusto mo ba ng totoo? Halos kahit anong gusto niya. May mga instant kill na take si Ghost Rider dito. Depende kung anong pipiliin niyang gamitin. Sa mga Hellfire na atake, madalas sunugin ni Ghost Rider ang mga kontrabida sa isang dampilang. Kahit pa yung mga kalaban na may healing factor at matibay laban sa mga mahiwagang atake. Hindi pa natin nakita si Homelander na tumatagal sa mahiwagang atake. Madali mong masasabi na taya siyang patumbahin agad at gawing abo gamit ang Hellfire. Pero kahit hindi ganun, hindi pa rin siya makakalampas sa pen and stare. Espesipiko ang ataking yon. Dinisenyo ito para sa mga kontrabida tulad ni Homelander na palaging gumagawa ng masasama at kasuklam-suklam na bagay. Isang tingin lang. Ipaparanas ni Ghost Rider kay Homelander ang bawat masamang bagay na nagawa niya at napakarami nun. At pagkatapos, matatapos ito sa pagkain ng kaluluwa ni Homelander. Alam ko na mahirap paniwalaan na may natitira pang kaluluwa si Homelander. Pero kahit gaano kaliit na natitirang kaluluwa niya, hahanapin at kakainin pa rin yon ni Ghost Rider. Ito ay isang lubos na mapaminsalang atake. Isang atake na hindi kayang iwasan o takasan ni Homelander. Walang duda, madaling patumbahin ni Ghost Rider si Homelander gamit ito. Kahit anong mangyari, matatalo si Homelander. Mananalo si Ghost Rider. Walang duda rito. Hindi na kailangang itanong pa. Kayang-kayang talunin ni Ghost Rider si Homelander. Malayo ang agwat nila. Panalo si Ghost Rider. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.